The Mysterious Intern. Kabanata 80. Sinaliksik at inunawa ni Brian Yin ang isa-isa ang kalagayan ng halos 100 pasyente. Nag-isip siya ng mga makatwirang plano para sa kanilang paggaling pagkatapos ng operasyon, at nagbigay ng mga mungkahi sa mga pasyenteng maaaring payuhan. Napakalaking trabaho nito. Dahil lang mas mabilis ang reaksyon ni Brian kaysa sa ordinaryong tao, mas mabilis siyang magbasa at mag-isip, kaya umabot pa rin ng ilang oras. Mahigit 1:00 ng hapon nang dumating si Brian, ngunit nang matapos niyang bisitahin ang huling pasyente, lampas 6:00 na ng gabi. Sa wakas, tapos na. Pasensya na, pinagod ko talaga kayo ngayong araw. Nang mapansin ang oras, napatingin si Brian sa nurse na katabi niya at humingi ng paumanhin. Dr. Brian, hindi po ako napagod. Mas napagod kayo. Talagang iginagalang ng nurse na sumama kay Brian ang mula sa puso. Dati, kung may magsabi sa kanya na may doktor na ganito ka-responsible, hindi siya maniniwala. Pero ngayon, nakita na niya mismo ang ganitong doktor. Sa buong maghapon, hindi man lang uminom ng tubig si Brian, at hindi rin siya nagpunta sa banyo. Patuloy niyang sinuri ang kalagayan ng mga pasyente ng isa-isa ng may ganitong kaseryosohan. Anong klaseng responsableng pag-uugali ito? Dahil sa pakiusap ng mga kaanak sa may pintuan, at sa walang magawang pangako matapos siyang mapaligiran, ginugol niya ang buong maghapon sa pagtulong sa kanila na suriin ng maingat ang lahat ng mga pasyenteng ito. Maliban kay Dr. Brian, mayroon pa bang taong tunay na tumutupad sa kanyang pangako? Dr. Brian, alam niyo po ba ang lahat ng operasyon? Nang ihatid si Brian palabas ng ICU room, hindi na napigilan ng nurse ang kanyang sarili na magtanong kay Brian. Hindi, nakita mo naman kanina. Marami akong hindi maintindihan. Hindi ako nangangahas na magbigay ng komento. Pinag-aaralan ko lang ang mga pamamaraan ng mga doktor na iyon. Ngumiti si Brian. Naiintindihan niyo po ba ang lahat ng mga mungkahi na ibinigay niyo? Patuloy ng nurse. Bagamat hindi nagkomento si Brian sa marami sa kanila, marami rin siyang naibahagi. Hindi rin. Karamihan sa kanila ay may kaunti lang akong alam. Nagbigay lang ako ng ilang mababaw na pananaw at mungkahi. Kung may saysay man ito, depende na sa kung ano ang titingnan ng mga doktor. Ngumiti si Brian. Habang sinasabi niya ito, may naalala siya, at ipinaliwanag sa nurse, dati akong nagsasanay ng heart surgery, kaya mas pamilyar ako dito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung gaano siya kabilis makaramdam, kanina lang pagkatapos hikayatin ang doktor sa heart surgery na gamitin ang kanyang pamamaraan, naramdaman niya na nagbago ang tingin sa kanya ng maliit na nurse nang makita siya, kaya't naisip niya ito. Naintindihan niya na mali ang pagkakaintindi sa kanya ng maliit na nurse, kaya nagtanong siya, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Brian sa nurse sa ganitong paraan na hindi siya sadyang nagpapakumbaba, ngunit talagang naramdaman niya na sa karamihan ng mga lugar ay may alam lang siyang kaunti, at ang ilan sa kanila ay hindi man lang maituturing na kaalaman. Nakita niya ang mga pasyente sa isang bilog ngayon. Pagkatapos ng kanyang programa sa rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon, mas naramdaman niya na malaki ang mundo, ang karunungan ng paggamot, at ang mahabang daan na tatahakin. Sa proseso ng pagsusuri sa mga pasyenteng ito ngayon, maraming plano ng mga doktor ang talagang nagparamdam sa kanya ng taos-pusong paghanga. At ito ay nasa 3 ospital pa lamang sa Hilagang Suburb, isang maliit na ospital sa Hilagang Suburb. Ang antas ng mga doktor na ito ay napakataas na. Paano pa kaya ang lakas ng mga eksperto sa mga pangunahing malalaking ospital? Paano pa kaya ang mga nangungunang eksperto sa mundo? Kaya't si Brian ay talagang hindi nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na kay-abangan. Yun pala yun. Ito ay halos pareho, hayaan mo akong sabihin, kung naiintindihan ng isang tao ang lahat ng mga kasanayan sa medisina ng napakaraming disiplina at napakahusay sa lahat ng ito ay magiging masyadong nakakatakot. Nang marinig ang mga salita ni Brian, biglang nagpakita ang mukha ng nurse ng isang paghinga ng ginhawa, at ang pakiramdam sa kanyang puso na nasa pagkabigla ay mas katanggap-tanggap. Hindi niya alam na kahit na ang mga salita ni Brian ay hindi totoo, sila ay relatibo. Bagamat naramdaman mismo ni Brian na may alam lang siyang kaunti sa maraming larangan, siya ay isa ng ganap na master kumpara sa maraming ordinaryong doktor sa mga larangang iyon. Ang malawak na kaalaman sa medisina ni Brian ay tiyak na higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa aral mula sa oras na siya ay dumating, nang lumabas siya ng ICU, upang maiwasan ang gulo, hindi tinanggal ni Brian ang maskara, ngunit lumabas ng direkta na suot ang maskara. Pagkalabas niya sa lugar ng ICU, binilisan ni Brian ang kanyang lakad patungo sa opisina ng neurosurgery ni Dr. Allison Zhao.
Orihinal niyang gustong tingnan ang pasyente na nasa number 35 ngayon, kaya't dumiretso siya kay Dr. Allison, ngunit hindi niya inaasahan na mapapaligiran siya ng mga kaanak at ginugol ang isang hapon sa ICU room. Si Brian, ay aalis na sana sa North Suburb 3rd Hospital. Kailangan pa ring sabihin ni Brian ito ng personal. Malaki ang pasasalamat ni Brian kay Dr. Allison. Kung wala nang iba, malaki ang utang na loob niya kay Dr. Allison para sa bagay na ito ng pagpapanatiling lihim sa pagkakakilanlan niya bilang Dr. Y. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at ang ilan sa kanila ay may mga pagkakakilanlan. Hindi talaga madali para sa kanya na panatilihing lihim para sa kanya, at napakalaki ng pressure. Pagkatapos sabihin ni Vice Dean Manuel Jao sa kanya kung ano ang nangyari sa conference room ng ospital, labis siyang nagpasalamat kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, hindi niya talaga inaasahan na si Dr. Allison, na palaging mukhang malamig, ay magiging napakabuti sa kanya, kaya hindi siya nag-atubiling tumayo at makipaghiwalay kay Dean Robert Zing, na tinakot si Dean Robert Zing sa pagbibitiw. Hindi ko alam kung umalis na si Director Jao sa ospital. Tinitingnan ng oras sa relo, hindi napigilan ni Brian na mag-alala. Mahigit 20 minuto na ang nakalipas mula ng oras ng pag-alis sa trabaho. Kung nag-commute siya gaya ng dati, malamang na umalis na si Dr. Allison Jao. Kung umalis si Dr. Allison, kailangan niyang bumalik bukas. Pagkarating ni Brian sa departamento ng neurosurgery, nakita niya si Dr. Janet Chen na nagmamadali. Lumiwanag ang mga mata ni Brian at mabilis niyang tinawag si Dr. Janet Chen, Dr. Chen, wala na bang trabaho si Director Jao? Dr. Brian. Hindi binigyang pansin ni Dr. Chen si Brian. Napakaraming doktor sa ospital na may mga maskara, ulo at puting coat na katulad ng kay Brian. Nang marinig niyang tinawag siya ni Brian, bigla siyang huminto. Tumingin kay Brian na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ako ito, wala na bang trabaho si Director Jao? May kailangan akong sabihin sa kanya. Hinailan ni Brian ang maskara at ngumiti. Wala pa, nasa opisina pa rin, ihahatid ko kayo doon. Matapos kumpirmahin na ang taong nasa harap niya ay si Brian nga, agad na nagpakita ng bahid ng sorpresa ang mukha ni Dr. Chen, at mabilis siyang lumingon upang ihatid si Brian sa opisina ni Dr. Allison Jao. Hindi na kailangang maghatid. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na pumunta ako rito. Alam ko ang lugar. Sa tingin ko ay nagmamadali ka. Dapat ay mayroon kang dapat gawin. Mauna ka na. Kaya ako na lang mag-isa. Ngumiti si Brian at tinapik si Dr. Chen sa balikat. Kung gayon, hindi na kita ihahatid. Hindi nagpumilit si Dr. Chen, mayroon talaga siyang dapat gawin, may isang pasyente sa ward na may problema at kailangang harapin ito. Sige na. Ngumiti si Brian, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa opisina ni Dr. Allison. Sa wakas ay gumaan ang kanyang puso nang marinig niyang hindi pa umaalis sa trabaho si Dr. Allison. Nurse, sino ang sumulat ng mga suhestyon na ito? At nang maglakad si Brian patungo sa opisina ni Dr. Allison Jao, sa ICU room na hindi pa niya natatagalan, sa harap ng isang hospital bed, tiningnan ng isang doktor na nakasuot ng puting coat ang medical record sa kanyang kamay at tiningnan ang mga suhestyon sa pag-aayos sa itaas, biglang nagbago ang kanyang mukha, biglang bumaling ang kanyang mga mata sa nurse na katabi niya. Ang suhestyon na ito, parang isinulat ni Dr. Brian. Director Chang, anong problema? Matapos pag-isipang mabuti ng nurse na katabi niya, naalala niya na sinabi sa kanya ng kasamahan na nakita ni Dr. Brian ang lahat ng pasyente sa ICU noong hapon. Hindi maganda, tiyak na isinulat ito ni Dr. Brian, nagbibigay ng mga random na suhestyon, at nagpapagalit kay Director Chang. Totoo rin si Dr. Brian. Isa siyang neurosurgery doctor. Kung hindi mo naiintindihan ang gastrointestinal surgery, huwag kang magbigay ng arbitraryong suhestyon. Nagbigay siya ng mga suhestyon ngayon at umalis na siya, ngunit ang pag-iwan sa kanila bilang mga nurse ay magiging scapegoat. Nang makita ang ekspresyon ni Director Chang, biglang naging mahigpit ang puso ng nurse, at wala sa kanyang sariling isip na nagsimulang magreklamo tungkol kay Brian. Dr. Brian. Aling Dr. Brian? Hindi nakasagot si Director Chang sa loob ng ilang sandali, at natigilan ang kanyang ekspresyon. Mayroon bang doktor na nagngangalang Brian sa kanilang departamento? Ito ay nerve. Hindi, ang doktor na si Brian mula sa departamento ng respiratory medicine. Lalong nabalisa ang nurse, ngunit sa puntong ito, maaari lamang niyang aminin ang katotohanan.
Nang ipakilala si Brian, halos wala sa kanyang sariling isip na gustong ipakilala ang neurosurgery, ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga lobby, bigla niyang naalala na bagaman sikat ang doktor na ito para sa mga operasyon sa neurosurgery, tila isa pa rin siyang doktor sa departamento ng respiratory medicine. Siya pala. Bakit siya pupunta para tingnan ang aking pasyente? Maaaring sabihin na si Brian ay naging tampok kamakailan. Halos bawat doktor sa 3rd Northern Suburb Hospital ay nakinabang dahil sa kanya, at naging ipinagmamalaki siya. Natural na hindi magiging ignorante si Director Chang sa pangalan ni Brian. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pumunta si Brian para tingnan ang kanyang mga pasyente. Nang matapos na, alam ko na ang paggawa nito ni Brian ay tiyak na magdudulot ng problema. Ngayon ay dumarating na ang problema. Ano man ang tama o mali, aling doktor ang gusto na makialam ang iba sa kanyang mga pasyente, malinaw na galit na si Director Chang ngayon. Inakala ng nurse na galit si Director Chang, at nagsimulang tanungin sila. Isang natatarantang tingin ang sumilay sa kanyang mukha. Nagmadali niyang sinabi kay Director Chang kung ano ang nangyari noong hapon. Pagkatapos magsalita, natakot siyang sisihin siya ni Director Chang, kaya mabilis niyang ipinaliwanag. Nilinaw niya ang kanyang sariling responsibilidad at sinabi, Director Chang, ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa akin. Wala ako dito noong hapon. Kung narito ako, tiyak na pipigilan ko si Dr. Brian at hindi ko siya hahayaang makialam sa inyong pasyente. Pigilan. Bakit pipigilan? Tiningnan ni Director Chang ang nurse. Ano? Hindi maintindihan ng nurse kung ano ang mali sa kanyang mga salita, at kung saan niya ginalit si Director Chang, natigilan siya ni Director Chang nang siya ay natigilan. Ha! Si Dr. Brian ay isang mabait at may taos-pusong pamamaraan. Ito ay isang modelo na dapat matutunan ng bawat doktor sa atin. Bakit pipigilan? Sumanghel si Director Chang. Nang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng taos-pusong paghanga. Ginugol niya ang hapon sa pagsusuri sa lahat ng mga pasyente sa ICU para lamang sa pagtitiwala ng mga pamilya ng mga pasyenteng iyon. Anong uri ng mananampalataya ang kailangan? Tinanong niya ang kanyang sarili, tiyak na hindi niya ito magagawa. Ito ang sinabi ni Director Chang. Hindi inaasahan ng nurse na ito ang ibig sabihin ni Director Chang, at hindi niya maiwasang magpakita ng isang awkward na tingin sa kanyang mukha, ngunit ano man ang mangyari, basta't hindi ituloy ni Director Chang ang bagay na ito. Sinabi mo lang na isinulat ni Dr. Brian ang suhestyon na ito. Matapos pagalitan ng nurse, bumalik ang tingin ni Director Chang sa medical record book kanina. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na naririnig ang nurse na nagsasalita tungkol kay Brian, nagpapakita ng paghanga, at halos nakalimutan ang tungkol sa negosyo. Muli na namang nagbago ang kanyang mukha. Muli, tiningnan niya ang nurse kanina. Oo, maliban kay Dr. Brian, walang ibang doktor ang narito. Hindi dapat mayroong anumang ibang doktor na sumulat ng mga rekomendasyon dito, at ang aming ICU ay minomonitor. Kung hindi naniniwala si Director Chang, maaari mong suriin ang pagmomonitor. Alam ko. Hindi maintindihan ng nurse kung paano naibunyag na ni Director Chang ang bagay kanina, at kung bakit nagulat siya muli, ngunit mabilis siyang sumagot. Si Dr. Brian talaga. Si Dr. Brian ay may malalim na pananaliksik sa gastrointestinal surgery. Paano ito posible? Nang marinig ang kumpirmadong sagot ng nurse muli, hindi mapigilan ni Director Chang na magpakita ng isang bakas ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla sa kanyang mukha, na bumubulong sa kanyang sarili. Director Chang, ang ibig mong sabihin, tama ang plano sa pagsasaayos ni Dr. Brian. Nakikinig ang nurse kay Director Chang at akala niya ay mali ang kanyang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, nang makita niya ang nagulat na tingin sa mukha ni Director Chang, tinanong niya si Director Chang nang hindi makapaniwala. Tama. Tiningnan muli ni Director Chang ang nurse, ito ay higit pa sa tama, ito ay isang walang kapares na plano. Mas mahusay ito kaysa sa aking orihinal na plano. Simula ngayon, gagamitin mo ang plano ni Dr. Brian para bigyan ang pasyenteng ito ng gamot. Ano? Nanlaki ang bibig ng nurse. Si Brian, isang neurosurgery doctor, o hindi, naiintindihan talaga ng respiratory medicine doctor ang gamutan ng gastrointestinal surgery. Ang adjustment plan na isinulat niya ay hindi lamang basta-basta isinulat at nagpanggap. Talagang mas mahusay kaysa sa sariling race eta ni Director Chang. Nang baguhin ang plano, hindi lamang hindi nagreklamo si Director Chang tungkol kay Brian, ngunit hiniling din niya sa kanya na gamitin ang gamot ayon sa plano ni Brian sa hinaharap. Ano? Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Tandaan, sundin ang plano ni Dr. Brian para gamitin ang gamot. Tiningnan ni Director Chang ang nurse.
Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin ang natigil ang nurse at naglakad ng nagmamadali patungo sa pasukan ng ICU. Gusto niyang suriin kung mayroong numero ng telepono ni Brian sa panig ng pagpaparehistro ng ICU. Gusto niyang tawagan kaagad si Brian. Kinausap ni Brian ang tungkol sa plano sa pagsasaayos kanina at tinanong kung paano naisip ni Brian ang planong iyon. Ano, walang numero ng telepono? Paano walang numero ng telepono? Hindi ba dapat lahat kayo ay magparehistro ng inyong telepono? Naglakad lamang si Director Chang sa pintuan ng nurses room na namamahala sa pagpaparehistro sa ICU nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Old Ho? Bakit ka nandito? Binuksan ni Director Chang ang pintuan at lumabas. Sa isang sulyap nakita niya ang isang dating kakilala, si Director He ng Hepatobiliary Surgery. Pumunta lang ako para suriin ang kalagayan ng pasyente, at pumunta ka rin para suriin ang kalagayan. Kumusta? Walang problema, tama. Nakita ni Director He, na nagsasalita kanina, si Director Chang at mabilis na bumati. Walang problema, narinig ko lang na sinabi mo ang numero ng telepono. Kaninong numero ng telepono ang hiniling mo? Tanong ni Director Chang na may pagkalito. Sa pagsasalita tungkol dito, Old Chang, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ngayon ay isang masama. Alam mo na si Dr. Brian ang isa na naging tampok kamakailan. Pinigilan siya ng kanyang pamilya sa pintuan nang pumunta siya para tingnan ang surgical patient ngayon. Sa huli, alam mo ba kung ano ang nangyari? Nakita talaga ng doktor na ito ang lahat ng aming mga pasyente sa ICU, tingnan mo lang ito. Ang masamang bagay ay tila marami siyang pananaliksik sa aming hepatobiliary surgery, at tinulungan niya akong gumawa ng isang pagsasaayos. Ang plano ay kamangha-manghang. Binasa ko lang ito ng ilang beses, at habang tinitingnan ko ito, lalong nagiging mahirap ito. Nagtataka ako kung maaari kong tanungin ang kanyang numero, makipag-chat sa kanya, at itanong kung paano niya naisip ang planong ito. Hindi inaasahan, sinabi ng lalaking ito na hindi niya iniwan ang numero ng telepono ni Dr. Brian. Sinabi mo na hindi ka galit. Nang tanungin ni Director Chang tungkol dito, agad na nagsimulang magsalita si Director He. Pagkatapos magsalita, muli niyang ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan ang nurse na namamahala sa pagpaparehistro. Maaari mo ba itong hanapin muli ng seryoso, wala nga bang nakatalang numero? Nakikinig si Director Chang sa tabi niya sa mga salita ni Director He at tiningnan ng balis ang tingin sa mukha ni Director He. Ang tingin sa kanyang mukha ay ganap na natigilan. Hindi lamang tinulungan ni Brian na baguhin ang plano, binago rin niya ang plano kay Director He. Napakalaki pa rin ang pagkakaiba. Hoy! Director Chang, Director He, bakit kayo nandito? At habang natigilan si Director Chang, isa pang malakas na boses ang tumunog, at isang matangkad na lalaki ang lumabas ng ICU. Dr. Sia, pumunta ka rin para hanapin ang numero ng telepono ni Dr. Brian. Tumangala para makita ang lalaking lumalabas ng ICU, hindi mapigilan ni Director Chang na kumibat muli ang kanyang bibig. Ito ay isa pang doktor sa ibang departamento. Hoy! Director Chang, paano mo nalaman? Nagpakawala ng sigaw si Dr. Sia, at agad na may naalala, nanlaki ang kanyang mga mata, at tiningnan si Director Chang nang hindi makapaniwala. Old Chang, pumunta ka rin para hanapin ang numero ni Dr. Brian. Sa wakas ay may naalala si Director He, ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan si Director Chang na may bahid ng hindi paniniwala. Pagkatapos makita si Director Chang na tumango na may mapait na ngiti, biglang nagbago reaksyon ng kanyang mga pilik mata, ang iyong race eta ay binago rin ni Dr. Brian. Napakalaki ng pagkakaiba. 4 na salita ang sinabi ni Director Chang. Hi! Nakikinig sa kumpirmadong sagot ni Director Chang, hindi mapigilan ni Dr. Sia at Director He na huminga ng malamig na hangin ng sabay. Neurosurgery, orthopedics, hepatobiliary surgery, gastrointestinal surgery. Alam ng doktor na ito ang lahat, at lahat ay napakahusay. Narinig ko mula sa nurse ng ICU na noong hapon, ipinakita ni Dr. Brian ang lahat ng mga pasyente sa ICU room. Maaari kayang. Nang maisip ang posibilidad na ito, hindi mapigilan ng mga direktor ng iba't ibang departamento ng surgery na huminga ng sabay, at ang mga mata ng lahat ay nagpakita ng isang napakagulat na tingin. At ang nurse na namamahala sa pagpaparehistro sa ICU room sa gilid ay natigilan ng makinig sa mga salita ng 3 direktor ng departamento. Ang mga punong doktor ng iba't ibang departamento na ito ay talagang dumating upang hanapin ang numero ng telepono ni Brian. Ang 3 punong doktor ay dumating upang humingi ng kanilang mga numero.
Ito ay isa ng napakagulat at napaka-hindi kapani-paniwalang bagay, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan ng nurse na ang 30 doktor ay simula pa lamang. Sa susunod na gabi, siya ay karaniwan, walang registration room na humihingi ng tulong. Ito ay naging ang pinakasikat na lugar. Ang mga doktor pagkatapos ng mga doktor ay patuloy na lumilitaw sa kanya. Ang bawat doktor ay mayroon lamang isang layunin, at iyon ay ang tanungin ang numero ni Brian. Sa huli, hindi na nakayanan ng nurse, at nagsulat siya ng ilang malalaking karakter at ipinaskil ito sa dingding, na nagsasabi sa lahat ng mga doktor na walang numero ni Brian dito, at sa wakas ay kumalma siya. Bagamat tumahimik ang registration room ng ICU, sinuri ni Brian ang lahat ng departamento ng ICU at sumulat ng mga magagandang plano sa pagsasaayos para sa mga pasyente sa bawat departamento, kaya't nagulat ang mga direktor ng bawat departamento sa kaso. Dumating siya upang hanapin ang numero ni Brian at tinanong ang tanong ng pagtatanong kay Brian ay ang lahat ng mga nurse sa buong ICU at ang buong departamento ng surgery ng Beijing 3rd Hospital ay nagdulot ng isang sensasyon. Ang mga nurse sa ICU at sa iba't ibang departamento ng surgery sa Beijing 3rd Hospital ay nagkakagulo. Habang ang mga siruhano or mga surgeon ay naghahanap ng numero ni Brian kahit saan, ang taong nagdulot ng kaguluhang ito, si Brian, kasama si Dr. Allison Zhao, ay nakaupo sa isang pribadong silid sa isang restaurant malapit sa ospital. Nang puntahan ni Brian si Dr. Allison sa kanyang opisina, malapit na itong mag-uwian. Dahil hindi pa kumakain ng hapunan si Dr. Allison, niyaya siya ni Brian sa restaurant na ito. Noong dumating ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital, balak muna sanang umalis, hindi ba? Pagkatapos marinig ang desisyon ni Brian na lisanin ang Beijing 3rd Hospital, walang labis na sorpresa sa mukha ni Dr. Allison. Kalmadong tumingin ito kay Brian. Nagulat si Brian. Hindi niya inaasahan na napansin ni Dr. Allison ang kanyang planong pag-alis ng mas maaga pa. Noong panahong iyon, ang pag-alis ay isa pa lamang ideya. Wala pang sinabihan si Brian, at wala rin siyang pinakitang anumang senyales. Kahit sina Vice Dean Manuel Zhao ay walang kamalayan dito. Ang iba pa nga ay nararamdaman na hindi aalis si Brian sa 3rd Northern Suburb Hospital, base sa kanyang mga ikan-ikilos. Kaya naman nagulat si Brian na napansin ito ni Dr. Allison. Sinasadya mong magpakitang gilas noon para makuha ang atensyon ng mga reporter, at nakipag-usap ka sa kanila ng sinasadya, dahil gusto mong i-promote ang ospital bago ka umalis. Tiningnan ni Dr. Allison si Brian na may pagtataka sa mukha, at kalmadong nagpatuloy. Hindi inaasahan ni Brian na nabasa na ni Dr. Allison ang kanyang isip. Nang maalala niya ang panahong tinanong siya ni Dr. Allison tungkol sa sitwasyon, nahiya siya. Talagang kakaiba kang tao. Tiningnan ni Dr. Allison si Brian, na tila nahihiya, na may komplikadong ekspresyon. Nang mapansin niya ang kakaibang kilos ni Brian sa harap ng mga reporter, naramdaman niyang may mali. Bagamat tila makatwiran ang paliwanag ni Brian, mayroon pa rin kung anong hindi tama. Ngayon, nang marinig niya ang desisyon ni Brian na umalis, bigla niyang napagtanto na mayroon na palang ideya si Brian noon pa man. Ang hindi pa rin niya maintindihan ay kung bakit ito ginawa ni Brian. Hindi niya kailangang gawin ang mga bagay na ito. Hindi siya nag-utang ng kahit ano sa Beijing 3rd Hospital. Kung gusto niyang umalis, walang makakapigil sa kanya. Pero pinilit pa rin niyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto, para sa Beijing 3rd Hospital. Bagamat hindi sinabi ni Brian, sigurado siyang pinilit nito ang kanyang sarili na gawin ang mga bagay na iyon, at hindi naman talaga niya gusto ang mga ito. Dagdag pa rito, hindi lang ito ang nag-iisang bagay na ginawa ni Brian na nakakapagtaka. Noong operasyon, hindi niya kailangang ilagay ang kanyang sarili sa panganib hanggang sa huli. Sa loob ng 2 araw, hindi pa rin lubusang kumalma si Dr. Allison, at natatakot pa rin siya sa nangyari sa operasyon. Nauna rito, mayroon ding mga anonymous na donasyon, ang paglilihim sa pagkatao ni Dr. Y, at ang unang operasyon. Tila palaging gumagawa si Brian ng mga bagay na hindi pipiliin ng karamihan, at mahirap maintindihan. Kakaiba. Natigilan si Brian. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niyang sinabihan siyang kakaiba. Sinabi na rin ito ni Nurse Olga dati, pati na rin ni Dr. Che, at maging sina Director Wang at Vice Dean Manuel Zhao. Pero nang marinig niya itong sinabi ni Dr. Allison, may iba siyang naramdaman. Kung may kakaiba, hindi ba dapat si Dr. Allison ang pinakakakaiba sa kanilang lahat? O, mas angkop siguro ang espesyal. Tumangala si Dr. Allison. Espesyal. Oo, espesyal siya. Pero, hindi gusto ni Brian ang pagiging espesyal na ito.
Mula nang mapili siya ng matanda, at ilabas mula sa ampunan, dinala sa ibang bansa, at ipasok sa ibang mundo, nakatakda na ang lahat. Mahinang ngumiti si Brian, at may lumitaw na pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ano ang mga plano mo pagkatapos mong umalis? Nang mapansin ni Dr. Allison na tumahimik si Brian, hindi na siya nagpatuloy sa pag-uusap. Nag-iba na lamang siya ng paksa. Wala pa. Umiling si Brian. Hindi niya sinabi kay Dr. Allison na mag-aaral siya ng Chinese medicine. Dahil alam niya ang ugali ni Dr. Allison, pipigilan siya nito. Alam na niya kung gaano kitigas ang ulo ni Dr. Allison. Siguro magpapahinga muna, tapos maghahanap ng tahimik na lugar, at magpapatuloy na maging doktor ng tahimik, at gagamot ng mga tao. Maganda rin naman ang first affiliated hospital ng Yenching University. Tumangala si Dr. Allison kay Brian at sinabing, ang first affiliated hospital ang unang ospital sa China na may departamento ng neurosurgery. Sa loob ng maraming taon, binigyang halaga ng ospital ang pagpapaunlad ng neurosurgery, at gumugol sila ng maraming pagsisikap dito, pati na rin sa mga siyentipikong pag-aaral. Pag-iisipan ko, salamat. Mahinang ngumiti si Brian. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, pero sa tingin ko, binigyan ka ng Diyos ng ganitong talento. Hindi mo dapat sayangin ito. Dapat kang mag-focus sa pag-aaral at pagpapaunlad sa larangan ng neurosurgery. Nang makita ni Dr. Allison ang kawalan ng interes ni Brian, sumimangot ito at sinabing, seryoso ako. Sa tuwing naiisip niya ang pagpunta ni Brian sa departamento ng respiratory medicine para mag-aksaya ng oras, naiinis siya. Sa tingin niya, sayang ang talento ni Brian. Regalo ito mula sa langit na hindi dapat sayangin. Pero ang ginawa ni Brian noon ay pag-aksaya lamang. Kahit na nakita niya ang mga operasyon ni Brian sa ibang larangan at alam niyang mahusay din siya sa mga ito, sa tingin niya pa rin ay imposible para kay Brian na matutunan ng mahusay ang lahat ng bagay. Aksaya lamang ng oras at talento ang pag-aaral ng maraming bagay. Sa tingin niya, kahit gaano pa kakatalino ang isang tao, imposible nilang maging mahusay sa lahat ng bagay. Maikli lamang ang buhay, pero walang katapusan ang kaalaman. Limitado ang buhay ng isang tao, pero walang hanggan ang kaalaman. Kaya, mas matalino at mas may talento, mas dapat mong pahalagahan ang iyong oras, at ibuhos ang lahat ng iyong lakas sa isa sa mga bagay kung saan ka mahusay, at magsikap kang gumawa ng malaking ambag sa larangang iyon, at sa sangkatauhan. Director Allison, alam ko ang iyong kabaitan, at talagang pinasasalamatan ko ito. Pero pagdating sa sarili kong mga gawain, may sarili akong mga plano. Mapait na ngumiti si Brian Ye. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito kitigas ang ulo ni Dr. Allison Zhao. Bago pa man siya makapagsalita, sinimula na siya nitong kumbansihin. Lihim siyang natuwa sa kanyang sarili. Buti na lang at hindi niya sinabi na mag-aaral siya ng Chinese medicine. Kung hindi, baka makipagtalo pa ito sa kanya. Ano ba ang plano mo? Pupunta ka sa departamento ng respiratory medicine, departamento ng gastroenterology, at sasayangin mo lang ang oras at talento mo. Malamig na sabi ni Allison. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng galit. Director Allison, huwag na nating pag-usapan yan. Hindi inaasahan ni Brian Ye na magiging ganito ang reaksyon ni Dr. Allison Zhao, kaya nagulat siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa kanya. Hindi ba't sarili niyang desisyon kung ano ang gusto niyang gawin? Hindi ba't dapat siya ang magdesisyon para sa sarili niya? Dahil ba marunong siyang mag-opera sa utak, dapat ba siyang maging neurosurgeon? Anong klaseng dahilan yan? Pero naisip niya ang ugali ni Dr. Allison Zhao, at ang tulong at pag-aalaga nito sa kanya sa Beijing 3rd Hospital, kaya nagdesisyon siyang huwag na lang makipagtalo. Pasensya na, medyo nagpadala ako sa emosyon. Napagtanto rin ni Dr. Allison Zhao na medyo samobra siya kanina, kaya huminga siya ng malalim para kumalma. Okay lang, alam kong mabait ka rin, at para sa akin din naman yun. Ngumiti si Brian Ye at itinaas ang kanyang baso ng red wine. Sige, Director Allison, mag-toast ako sayo. Salamat sa pag-aalaga at tulong mo sa akin. Si Dr. Allison Zhao ang nag-order ng alak. Sa una, naisip ni Brian Ye na babae si Dr. Allison Zhao, kaya hindi na siya nagplanong mag-order ng alak. Pero nagulat siya nang mag-order ito ng red wine. Kung gusto ni Dr. Allison Zhao na uminom, wala namang problema kay Brian Ye. Hindi rin nagsalita si Dr. Allison Zhao. Itinaas niya ang kanyang baso at itinapat kay Brian Ye, saka ininom ito ng diretso. Nang makita ni Brian Ye ang ekspresyon ni Dr. Allison Zhao, medyo nagulat siya. Alam niyang medyo galit pa rin ito, kaya ininom nito ang red wine na parang tubig, pero wala siyang magawa.
Plano niya yun, at kahit gaano pa siya magpasalamat kay Dr. Allison Zhao, hindi niya magagawa ang gusto nito na maging neurosurgeon siya. Wala siyang sinabi, itinaas lang niya ang kanyang baso at sumipsip, at dahan daw ang tinikman ang bango ng red wine. Dahil magkaiba ang opinyon nila sa desisyon ni Brian Ye, at dahil hindi rin naman sila ang tipo ng taong nagkukunwari, hindi naging masaya ang unang pagkain na yun. Parang nagmadali pa nga silang matapos. Pagkatapos kumain, gusto ni Brian Ye na basagin ang awkward na atmosphere at maghanap ng ibang pag-usapan, pero direktang sinabi ni Dr. Allison Zhao na gusto na niyang umuwi. Tahimik na lang na nagbayad si Brian Ye, at inihatid si Dr. Allison Zhao palabas ng restaurant. Director Allison, alam kong baka nabigo kita, pero may sarili talaga akong mga dahilan, mga ideya at mga plano. Habang inihahatid si Dr. Allison Zhao sa parking lot at naglalakad papunta sa kanyang pulang BMW, nag-atubili si Brian Ye, pero nagsalita rin siya ng seryoso. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ang desisyon ko, pero sana hindi tayo magkaroon ng sama ng loob dahil dito. Sobrang sinsero at totoo ang ekspresyon at tono ni Brian Ye. Masyado kang nag-iisip. Huminto si Dr. Allison Zhao, lumingon at kalmadong sinabi kay Brian Ye. Pero kahit anong mangyari, hindi makakalimutan ni Dr. Brian Ye ang pag-aalaga niya sa kanya noong nagtrabaho siya sa North Suburb No. 3 Hospital. Director Allison. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, huwag kang mag-atubili. Tawagan mo lang ako. Hindi alintana ni Brian Ye kung totoo man o hindi ang sinabi ni Dr. Allison Zhao, at nagpatuloy siyang magsalita ng sinsero. Sabihin mo sa akin kapag nakahanap ka na ng trabaho. Sandaling natahimik si Dr. Allison Zhao, saka tumangala at sinabi kay Brian Ye. Sige po. Nang marinig yun ni Brian Ye, sa wakas ay ngumiti siya. Alam niyang sa sandaling yun, tuluyan ng binitiwan ni Dr. Allison Zhao ang kanyang sama ng loob. Tiningnan ng malalim ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye nang walang sinasabi. Bumaling siya sa kanyang BMW, at nang isara niya ang pinto, biglang umarangkada ang pulang BMW. Nawala na ito sa paningin ni Brian Ye. At sa kanya sinabi sa sarili, Director Allison, nahihiya talaga ako. Susundin ko ang payo mo sa ibang bagay, pero hindi talaga pwede sa bagay na to. Lihim akong nangako sa aking sarili na tutuperin ko ang huling hiling ng matanda, at magsisikap akong maging ang Supreme Doctor na inaasahan niya. Habang pinapanood si Dr. Allison Zhao na umalis, nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Brian Ye. Ang gusto niya lang naman ay imbitahan itong kumain para magpasalamat, pero hindi niya inaasahan na mauuwi sa ganito. Nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala, pero agad din itong napalitan ng determinasyon, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Miss, bakit ka nagagalit sa ganong klaseng lalaki? Sa loob ng pulang BMW, minamaneho ni Altheo Long ang sasakyan ni Dr. Allison Zhao, habang sinusulyapan si Dr. Allison Zhao na tahimik sa upuan ng pasahero. Nakaramdam siya ng kaunting awa. Hindi ako galit. Huminga ng malalim si Dr. Allison Zhao at sinubukang magpakita na parang walang nangyari. Oo, hindi siya galit. Paano siya magagalit sa isang matigas ang ulo at ignorante? Tutal, ang sinasayang niya ay hindi naman ang kanyang talento, kundi ang sarili niyang talento. Ang dahilan kung bakit siya nagalit kanina ay dahil nadismaya siya sa pag-aksaya nito ng kanyang talento at hindi pag-iisip tungkol sa pag-unlad. Hindi naman siya galit. Gawin niya ang gusto niya, bakit siya magagalit? Kahit na magdesisyon siyang huwag nang maging doktor at magtrabaho na lang sa ibang larangan, hindi siya magagalit. Kinuyam ni Dr. Allison Zhao ang kanyang kamao, at patuloy na sinasabi sa kanyang sarili. Hindi galit. Hindi pa rin galit. Hindi ka galit, pero may tatago mo ba yan sa akin? Tiningnan ni Altheo Long ang matigas ang ulong ekspresyon sa mga mata ni Dr. Allison Zhao, at nang makita niya itong sinisikap na kumalma, lihim siyang napailing. Pero alam din naman niya ang ugali ni Dr. Allison Zhao, kaya wala na siyang sinabi. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting galit. Nagiging matapang na ang batang yun. Akala niya kung sino siya, dahil lang sa Dr. Y siya at magaling siya sa medisina. Kung maglakas loob siyang pagilitin ang young lady, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Akala niya nakalusot siya, pero hindi siya makakaligtas kay Altheo Long. Babalik ang boss sa susunod na buwan, at kailangan kong pagbayarin ang batang yun. Sumanghel si Altheo Long sa kanyang isip at gumawa ng lihim na desisyon. Sinabi mo lang ba na nakipag-dinner ang batang Ye kay Dr. Allison Zhao? Sa isang bilya sa Yanjing City, nakikinig si Christian Gao sa sinasabi ng lalaking nakaitim sa harap niya. Biglang nagdilim ang kanyang mukha, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Oo,
sa Western Restaurant malapit sa Beijao Hospital, at kumain sila sa isang maliit na pribadong silid. Tumango ang lalaking nakaitim at nagbigay pa ng mas detalyadong impormasyon. Binabantayan niya ang mga kilos ni Brian Ye nitong mga nakaraang araw. Nalaman niya agad ang balita nang pumasok si Dr. Allison Zhao at si Brian Ye sa Western Restaurant. Damn it! Biglang pumula ang mga mata ni Christian Gao. Mr. Gao, hayaan mo akong gawin ulit. Sa pagkakataong ito, lilinisin ko siya ng tuluyan. Sa mga mata ng lalaking nakaitim, may sumilay na lamig at matinding pagnanasa. Kailangan mong kumilos ng mas simple at huwag mag-iwan ng anumang bakas. Nagatubili si Christian Gao. Alam niya ang iniisip ng lalaking nakaitim. Simula nang masugitan ito sa kamay ni Brian Ye, iniisip na ni Uncle Wang ang paghihiganti. Sa totoo lang, gusto rin niyang mawala si Brian Ye. Lalo na nitong mga nakaraang araw, nang malantad ang pagkakakilanlan ni Brian Ye, at nang malaman niyang si Brian Ye ang misteryosong Dr. Y, halos bawat segundo ay iniisip niya ang pagpatay kay Brian Ye. Pero sa panahong ito, mataas ang atensyon kay Brian Ye kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Pero ang pag-aatubili sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding galit. Sa una, hindi niya masyadong pinapansin si Brian Ye. Sa tingin niya, hindi siya banta sa kanya, at hindi siya karapat-dapat na makipagkompetensya kay Dr. Allison Zhao. Ang dahilan kung bakit gusto niyang mawala si Brian Ye ay hindi dahil nakaramdam siya ng banta, kundi para magbigay ng babala. Pero nang malaman niyang si Brian Ye si Dr. Y, nagbago ang lahat. Alam ni Dr. Allison Zhao kung gaano siya ka-obsessed sa medisina. Tinitingnan ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye habang nag-oopera, at ang ugali at tingin ni Dr. Allison Zhao kay Brian Ye sa mga nakaraang operasyon ay parang mga matutulis na palaso na tumutusok sa kanyang puso. At ngayon, niyaya pa ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao na kumain. Ang pagyaya ng isang lalaki sa isang babae na kumain sa isang pribadong silid ay nangangahulugan na may gusto siya rito. Naramdaman ni Christian Gao na dapat nang mawala si Brian Ye. Huwag kang mag-alala, Mr. Gao. Hindi ito magdudulot ng anumang problema sa iyo. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Christian Gao, may sumilay na nakakatakot na ekspresyon sa mga mata ng lalaking nakaitim. Batang Ye, swerte ka noong nakaraan at nakatakas ka. Sa pagkakataong ito, ipapatikim ko sa iyo kung paano mas masahol pa ang buhay kaysa sa kamatayan. Ang lalaking nakaitim ay ang pinagkakatiwalaan ni Christian Gao, si Uncle Wang. Sinubukan na niyang saktan si Brian Ye noon, pero nagkataon na nasa espesyal na estado ng paglilinang si Brian Ye. Nawala siya ng walang dahilan at nagtamo ng kaunting pinsala. Simula nang gumaling ang kanyang sugat, iniisip na niya ang paghihiganti kay Brian Ye. Pero hindi siya pinayagan ni Christian Gao na gawin ito. Hindi na siya nakapagpigil. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagmamasid sa balita na pumasok si Brian Ye at si Dr. Allison Zhao sa Western Restaurant para kumain, sa wakas ay nakamit niya ang gusto niya at nabigyan siya ng isa pang pagkakataon na gawin ito muli. Sa pagkakataong ito, dapat tayong matuto mula sa mga aral noong nakaraan, at agad na linisin ang batang ito sa sandaling makita siya. Hindi natin siya dapat bigyan ng anumang pagkakataon, at hindi na dapat magkaroon ng anumang aksidente. Kailangan nating gamitin ang dugo ng batang yun para hugasan ang nakaraang kahihiyan. Sa sandaling tumalikod siya at umalis, kinuyam ng lalaking nakaitim ang kanyang mga kamao, at paulit-ulit na pinaalalahanan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Damn, paano naging si Dr. Y ang may apelyidong Dr. Ye? Napakabata pa niya, paano niya nalinang ang kanyang surgical technique sa ganitong kahusayan? Habang pinapanood ang lalaking nakaitim na mawala sa dilim, hindi mapigilan ni Christian Gao na muling kuyuman ang kanyang mga kamao, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Si Brian Ye, isang taong hindi karapat-dapat banggitin sa kanyang mga mata, ay isang ordinaryong doktor na kayang durugan na parang isang langgam. Hindi lamang siya naging isang master na kayang saktan si Uncle Wang, naging master pa siya. Ang misteryosong Dr. Y, napakahirap para sa kanya na tanggapin ito. Okay lang kung maging master ka, pero Dr. Y. Kahit ngayon, kahit na nasaksihan niya ang kahusayan ni Brian Ye sa operating table, hindi pa rin matanggap ni Christian Gao ang katotohanan na si Brian Ye si Dr. Y. Brian, wala akong pakialam kung ikaw si Dr. Y o si Dr. X. Wala akong pakialam kung gaano ka kagaling sa medisina. Dahil naglakas loob kang magkagusto kay Dr. Allison Zhao, dapat kang mamatay. Sumili ang galit sa mga mata ni Christian Gao. Sa pag-iisip na malapit nang mamatay si Brian Ye, kumalma rin ang kanyang kalooban. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-daang nawala, at nagsimulang bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip. Kailangan kong gumawa ng ilang mga pag-aayos.
Pagkatapos niyang pumikit at mag-isip, kinuha ni Christian Gao ang kanyang telepono at nagsimulang magpadala ng mga mensahe isa-isa. Sa anumang kaso, si Brian Ye ay isang pampublikong figure, at ang pagkamatay ni Brian Ye ay tiyak na makakaakit ng ilang atensyon. Kailangan niyang ayusin ang mga sumusunod na bagay upang mabawasan ang epekto ng pagkamatay ni Brian Ye hanggat maaari. Hindi dapat makaakit ng labis na atensyon. Tungkol naman sa tanong kung mamamatay si Brian Ye, hindi na iniisip ni Christian Gao. Bagamat sa simula, nang malaman niyang nasugatan si Uncle Wang sa kamay ni Brian Ye, medyo nag-alala siya, pero nagpakita si Uncle Wang ng matinding determinasyon at kumpiyansa, kaya unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa kay Uncle Wang. Sa kanyang pananaw, dahil napakakumpiyansa ni Uncle Wang, sigurado siyang hindi kasing lakas ng sa kanya ang apelyidong Ye, at napaka-proactive niya tungkol sa pagpatay kay Brian Ye muli, tiyak na dahil 100% na kumpiyansa si Uncle Wang. Kung hindi, hindi siya magpapakatanga. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Brian Ye, o hindi niya kayang patayin si Brian Ye, kaya kailangan niyang humingi ng utos sa kanya ng paulit-ulit. Kung talagang matatalo siya, natatakot ako na hayaan ni Christian Gao na magkusa si Uncle Wang, at pipigilan siya ni Uncle Wang at hihikayatin siyang magbago ng isip. Kung alam ko lang, dapat nakinig na ako kay Uncle Wang at pinatay ang batang ito. Kung ganun, hindi sana ganito karaming problema ngayon. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat ng bagay, ibinaba ni Christian Gao ang telepono sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang pagsisisi sa kanyang mga mata. Noong mga panahong iyon, paulit-ulit na tinatanong ni Uncle Wang kung si Brian Ye ba ang Dr. Y, at kung gusto niya bang patayin si Brian Ye mismo, pero noong panahong iyon, itinuring niya ang mga salita ni Uncle Wang bilang isang biro, at hindi niya naisip na ang gayong batang doktor ay magkakaroon ng gayong kahusayan sa operasyon, lalo na't imposible na siya ang misteryosong Dr. Y. Bilang resulta, umabot ito sa kasalukuyan, na nagdulot kay Brian Ye ng kaunting impluwensya, at nagdulot din sa kanya ng maraming problema. Okay. Nang iliko ni Brian Ye ang kotse mula Jinhua Road papuntang Guanghua Road, nakaramdam siya ng babala. Halos wala sa kanyang sariling isip, agad niyang kinabig ang manibela, at sabay na inapakan ang accelerator. Ha! At sa sandaling sumugod ang kotse ni Brian Ye, isang batong kasinlaki ng kamao ang bumagsak sa parating sa pwesto ng kotse ni Brian Ye sa bilis na mas mabilis pa sa bala, at tumama sa bintana ng kotse. Nabasag ang bintana. His! Nang makita ni Brian Ye sa rearview mirror ang basag na bintana, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Kung hindi siya nakapag-react ng mabilis, kung hindi niya kinabig ang manibela sa tamang oras, o kung inapakan niya ang preno gamit ang trajectory ng bato, hindi sana ang likurang bintana ang tinamaan, kundi ang kanyang windshield o harap na bintana. At kung nangyari yun, kahit na umabot na sa ikalawang yugto ang longevity formula ni Brian Ye, hindi niya iniisip na hindi siya masasaktan. Sa bilis niya kanina, kasama ang lakas at bilis ng bato, kahit ordinaryong bulletproof glass ay hindi makakayanan yun. At ang kotse ni Brian Ye, kahit na binigyan siya ni Kuya Max ng pagkakataon na gumawa ng ilang simpleng pagbabago, dahil sa kakulangan sa oras at materyales, hindi na bago ang salamin at katawan ng kotse, at nanatili itong orihinal. Ang ganitong klaseng salamin, kahit na mas maganda pa sa ordinaryong kotse, ay hindi kayang pigilan ng ganong klaseng lakas. Sa impact ng bato, ang impulse ng mga piraso ng salamin na lumilipad sa katawan ay halos hindi mas mahina kaysa sa mga bala na pinaputok ng ordinaryong pistola. Anong mangyayari kung maraming bala ang tumama sa katawan ng sabay, kahit na mga piraso ng salamin na mas matalas pa sa bala? Kung hindi umabot sa ikalawang yugto ang longevity formula, halos sapat na yun para patayin si Brian Ye. At kung hindi umabot sa ikalawang yugto ang longevity art, hindi magiging ganon kabilis ang reaksyon ni Brian Ye, at imposible niyang makita ang bato ng ganon kabilis. Sino kaya ito? Nang apakan niya ang preno at ihinto ang kotse, tiningnan ni Brian Ye ang mga piraso ng salamin at ang hindi kapansin-pansing bato sa likuran, at bahagyang nanginig ang kanyang puso. Sa lakas at bilis ng batong lumipad, ang taong naghagis ng bato ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Binago ni Kuya Max ang power unit ng kanyang kotse. Nang inapakan niya ang accelerator kanina, napakabilis ng kanyang kotse, pero kahit na ganon kabilis ang acceleration, tumama pa rin ang bato sa bintana sa likuran niya. Makikita kung gaano kabilis ang bato. Paano makakakuha ng bato ng ganon kabilis ang ordinaryong tao? Sinong eksperto ang gustong pumatay sa kanya? Humigpit ang isip ni Brian Ye, at tumayo ang bawat hibla ng kanyang buhok, at pumasok siya sa estado ng pinakamataas na alerto, nagbabantay laban sa susunod na posibleng pag-atake ng kabilang panig. Batang Ye, lumabas ka at mamatay.
At habang nakaupo si Brian Ye sa kotse at nagbabantay at naghahanda para sa susunod na pag-atake ng kalaban, may narinig siyang boses mula sa harap. Kasabay ng pagbagsak ng boses, isa pang bato ang lumipad mula sa harap sa napakabilis na bilis. Siya yun. Ang figure ni Brian Ye ay parang isang nagulat na mailap na leopardo, lumabas siya sa pintuan ng kotse mula sa upuan, at sa sandaling lumabas siya ng kotse, sa wakas ay nakita ng kanyang mga mata ang salarin. Damn it! Nang makita niya ang figure na nakasuot ng itim na damit, at ang windshield na nabasag ng bato, nakaramdam ng malas si Brian Ye. Nakilala niya agad na ang lalaking ito na nakaitim ay ang misteryosong master ng Azure Dragon Society na nakilala niya noon. Ang misteryosong master na nagpidama sa kanya ng hindi pa naganap na panganib pagka-uwi, at ang gilid ng buhay at kamatayan. Damn the Blue Dragon Club! Hindi pa naaayos ang mga nakaraang account sa kanila, pero ngayon ay naghahanap na naman sila ng gulo. Bukod dito, sa sandaling lumapit siya, binigyan siya ng isang mapanlinlang na trick, direktang pinapatay siya. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw, at hindi ko naasikaso ang mga Blue Dragon Club na ito. Akala ba talaga ng mga Blue Dragon Club na ito na si Brian Ye ay isang bully? Ngayon, gusto ng Young Master na parusahan ang lalaking ito. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga kamao, at nagpakita ng matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Galit na galit si Brian Ye ngayon. Puno ng pagpatay ang kanyang puso patungo sa Azure Dragon Society at sa lalaking nakaitim sa harap niya. Kasama ang nakaraang pagkakataon, nanganib ang kanyang buhay dahil sa lalaking ito. Batang Ye, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Nakita ng lalaking nakaitim na lumabas si Brian Ye ng kotse, at hindi na nag-aksaya ng kanyang enerhiya sa paghagis ng mga bato. Naglaban na sila ni Brian Ye noon at alam niyang kahit na hindi kasing lakas ni Brian Ye, hindi naman ito ganun kaina. Sa isang suntok, pagkatapos lumabas ni Brian Ye ng kotse, sa buong konsentrasyon ni Brian Ye, napakaliit ng pagkakataon na matamaan niya si Brian Ye sa pamamagitan ng paghagis ng bato. May lumitaw na nakakatakot na kulay sa kanyang mukha, tumayo siya, at sumugod kay Brian Ye na may suntok. Sa mga natutunan, sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagsubok, at ang unang suntok ay para gawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ibuod ang nakaraang laban, nagpasya na siya sa kanyang puso na dapat lutisin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na puwersa at ang pinakamabagsik na galaw sa sandaling lumapit siya. Humph! Ang tapang! Ang lakas ng suntok! Mukhang nagdesisyon na ang lalaking ito na patayin ako. Nang makita ni Brian Ye na ang lalaking nakaitim ay napakalakas, lalong tumindi ang pagpatay sa kanyang mga mata. Nagdesisyon na siya na dapat niyang patayin ang lalaking ito anuman ang mangyari. Hindi niya dapat hayaan ang lalaking ito na makatakas, at bigyan ang lalaking ito ng isa pang pagkakataon na patayin siya muli. Napakapanganib na may isang malakas na master na handang patayin siya ng palihim anumang oras. Hindi lamang ang lalaking ito, kundi pati na rin ang mga gawain ng Azure Dragon Club, kailangan niyang lutisin ito sa lalong madaling panahon. Gusto niyang putulin ang damo at mga ugat, at direktang alisin ang natitirang organisasyon ng Qinglonghui. Sa sandaling gumalaw ang kanyang puso, gumalaw ang figure ni Brian Ye, at itinaas niya ang kanyang kamao at sinalubong ang suntok ng lalaking nakaitim. Eto na naman. Gusto mo bang gawin ang trick na yun tulad noong nakaraan? Sa kasamaang palad, hindi ito ang huling pagkakataon. Noong nakaraan, dahil minamaliit ko ang kalaban sa simula, binigyan kita ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hahayaan kitang mamatay ng walang paglilibingan. Nang makita ni Brian Ye na itinaas niya ang kanyang kamao upang salubungin siya tulad noong nakaraan, lumitaw ang isang ngisi mula sa sulok ng bibig ng lalaking nakaitim. Simula noong nakaraan, ang kanyang puso ay tungkol na sa laban kay Brian Ye. Hindi ko alam kung ilang replay at buod na ang nagawa. Bago ang suntok na ito, handa na siya. Ginamit ng kanyang suntok ang kanyang pinakamalakas na puwersa, basta't maglakas loob si Brian Ye na magpatuloy tulad noong nakaraan. Kung makakayanan mo ito, tiyak na sapat na para kumain si Brian Ye. Kahit na hindi ka mamamatay, dapat kang magbalat. Ngayon, ipakikita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. Sa sandaling magbanggaan ang kanyang kamao sa kamao ng lalaking nakaitim, naramdaman ni Brian Ye ang nakakatakot na puwersa sa pagitan ng mga kamao ng lalaking nakaitim, at may sumilay na malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at ang longevity formula sa kanyang katawan ay agad na bumilis, biglaan. Ipunan ng mga kamao sa mga kamay. Nagkamali ang lalaking nakaitim, at gusto siyang bigyan ng matinding suntok, at gusto ring gamitin ni Brian Ye ang suntok na ito upang bigyan ang lalaking nakaitim ng nakamamatay na suntok. Boom! Nang magbanggaan ang dalawang kamao, may narinig na malakas na tunog sa hangin.
Parang sumabog ang hangin sa paligid, at direktang kumalat ang alon ng hangin. Lumilipad ang alikabok. Ano? May narinig na masakit na sigaw mula sa bibig ng lalaking nakaitim, bumagsak ang kanyang katawan, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na may malakas na, bang. Hindi, paano ito posible? Hindi ito maaari. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, nagulat muli ang dagwang lalaking nakaitim, at nakaramdam siya ng pangangilig sa pagitan ng mga buto ng kanyang likod, ngunit hindi niya ito napagtanto, nanlaki lang ang kanyang mga mata. Mapuro lang kanyang mga mata, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon, na parang hindi niya nararamdaman ang sakit at ang chi at dugo mula sa kanyang katawan. Masyadong malaki ang epekto ng suntok ni Brian Ye sa kanya. Ginawa niya ang kanyang makakaya, pinahirapan ang kanyang sarili, at itinago ang nakamamatay na suntok. Hindi lamang siya nabigo na tamaan si Brian Ye, ngunit sa sandaling sumalpok siya sa kamao ni Brian Ye, naramdaman niya ang isang suntok na mas malakas at mas nangingibabaw kaysa sa kanyang kamao. Ang lakas ng kamao ay nanggaling sa pagitan ng mga kamao, at halos walang pagtutol, at direkta siyang pinatalsik. Ang mas hindi niya matanggap ay hindi naglaro ng anumang trick si Brian Ye, talagang umaasa lang ito sa lakas ng kamao upang patalsikin siya. At bago magbanggaan ang kamao, hindi siya nakaramdam ng anumang abnormalidad, hindi nakaramdam ng anumang senyales ng pag-energize sa katawan ni Brian Ye. Imposible ito. Sa huling laban, mas mahina ang lakas ni Brian Ye kaysa sa kanya. Paano biglang sumabog ang gayong kalakas na suntok? Paano sumabog si Brian Ye nang may ganitong kalakas na enerhiya kanina? Ang bawat tanong ay parang bomba, patuloy na binobomba ang kanyang panloob na mundo. Bahagya ring nayanig ang figure ni Brian Ye, at umatras siya ng 2 hakbang. Nang makita niya ang lalaking nakaitim na lumipad palabas at bumagsak sa lupa, bahagyang lumiliit ang mga mata ni Brian Ye habang nararamdaman niya ang pangangilig sa pagitan ng kanyang mga kamao. Talagang master ang lalaking ito. Mas malakas pa nga ito kaysa sa dati niyang inaasahan. At ang suntok kanina, halata namang pinaghandaan ito ng lalaking ito, at sapat na ang paghahanda, nakatago ang kanyang panloob na lakas, at ang kanyang lakas ay napakalakas at masama. Kung hindi umabot sa ikalawang yugto ang kanyang longevity art, at mayroon pa rin siyang lakas noong huling laban, natatakot ako na babagsak si Brian Ye sa sandaling ito. Lihim siyang nagalak sa kanyang puso na nang hindi pa siya nakakagawa ng pambihirang tagumpay, wala siyang impulse at hindi nagmadaling puntahan ang mga taong iyon mula sa Blue Dragon Society. Kung hindi, sa kanyang lakas noong panahong iyon, hindi magiging maganda ang pagharap sa lalaking ito na nakaitim. Kahit na umabot sa ikalawang antas, kung hindi ka magsanay at mag-aral ng husto sa panahong ito, at hindi mo magagamit ng mahusay ang tunay na enerhiya ng ikalawang puwersa, hindi mo magagawang tamaan ang itim sa isang suntok. Yiren. Pagkatapos ng ilang sandali, kinalma ni Brian Ye ang gulat sa kanyang puso, at bumagsak muli ang kanyang mga mata sa lalaking nakaitim, na naglalakad patungo sa lalaking nakaitim na may bahid ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi, imposible. Nang maramdaman ni Brian Ye na naglalakad siya, sa wakas ay nakabawi ang lalaking nakaitim mula sa karahasan at gulat sa kanyang puso. Tiningnan niya si Brian Ye, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga ayaw na ekspresyon. Mayroon siyang hysterical na sigaw. Mas mababa ang aking panloob na lakas kaysa sa iyo. Hindi kita matatalo sa isang suntok, tama. Nang makita ang hysterical na ekspresyon ng lalaking nakaitim, nagpakita ng ngisi si Brian Ye, hindi mo pa ba narinig ang kasabihan na nagsasabi ng palm sa loob ng 3 araw? Dapat kang tumingin ng may paghanga. Huwag maghintay ng 3 araw, tumingin ng may paghanga. Ang pagsasanay sa martial arts ay isang kasanayan sa paggiling ng bato sa pamamagitan ng mga bato, at imposible itong maisigawa sa isang gabi. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula noong huling laban, maaari bang umunlad ang batang ito sa antas na ito? Hindi ako naniniwala. Hindi mo kayang pagbutihin ang iyong kasanayan sa loob ng wala pang 1 buwan. Namumula ang mga mata ng lalaking nakaitim at nagwawala at tunay. Nagsanay siya ng husto sa buong buhay niya, araw at gabi, hindi kailanman nagpapabeya. Pagkatapos ng ilang dekada, naabot niya lamang ang kanyang kasalukuyang estado. Sa gayong maikling panahon, nahigitin ni Brian Ye ang kanyang mga dekada ng pagsasanay. Hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala na magiging ganon kawalang katarungan ang Diyos. Hindi naniniwala. Lumitaw ang isang tingin ng paghamak sa sulok ng bibig ni Brian Ye, ngayon, hayaan kitang makita kung ano ang tunay na lakas bago ka mamatay. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Brian Ye ang isang suntok at muling pinasabog ang lalaking nakaitim. Ito ay tumingin sa nakataas na kamao ni Brian Ye, at naramdaman ang matinding lakas sa pagitan ng mga kamao ni Brian Ye, biglang lumiliit ang mga mata ng lalaking nakaitim.
Panloob at panlabas. Ito ay panloob na lakas at panlabas na pagpapalaya. Ito ang simbolo ng martial arts triple na pumapasok sa ikatlong kaharian at nakakamit ang likas na kaharian. Halos walang pag-aalinlangan, ang figure ng lalaking nakaitim ay biglang gamulong sa isang tamad na asno, gamulong palayo sa pinakamabilis na bilis. Sa sandaling gamulong siya, mabilis na tumakbo ang kanyang figure. Natakot ng husto ang kanyang puso at kaluluwa, at wala na siyang kaunting ideya ng pagharap kay Brian Ye. Ang paggamit ng panloob na lakas at panlabas na kapangyarihan ay isang master ng likas na kaharian, at hindi niya kayang labanan ito. Sa sandali ng pagmamadali, ang kanyang puso ay puno ng matinding takot, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng isang uri ng labis na pag-aatubili. Nagsasanay siya sa loob ng napakaraming buhay niya, sa ngayon ay nahawakan pa lamang niya ang threshold ng likas na kaharian. Ang batang may apelyidong Ye ay napakabata pa, paano niya naabot ang likas na estado? Ang mas hindi niya matanggap ay mas masahol pa si Brian Ye kaysa sa kanya sa huling laban. Mayroon bang talagang kayang tumawid sa likas na katangian sa gayong maikling panahon? Hindi, imposible. Kahit na talagang may talento si Brian Ye at napakaganda, ganap na imposibleng umunlad ng ganon kabila sa gayong maikling panahon. Mula sa pagiging mas mahina kaysa sa kanya hanggang sa pagpasok sa likas na katangian, ang pagkakaiba ay hindi kaunti, ngunit isang kasing lalim ng bangin. Dapat itinatago ng batang ito ang kanyang lakas noong nakaraan. Oo, dapat ganon. Sinadya niyang magpakita ng kahinaan, na nagpaparamdam sa kanya na napakahina ng kanyang lakas, upang maloko niya siya. Ang bastos na batang ito ay talagang walang kahihiyan. Habang iniisip ito ng lalaking nakaitim, lalo niyang naramdaman na natagpuan niya ang dahilan, lalong namula ang kanyang mga mata, at paulit-ulit siyang sumigaw ng masigla sa kanyang puso, na nagnanais na agad na putulin ang katawan ni Brian Ye, ngunit iniisip lamang niya ito sa kanyang puso. Hindi niya kayang labanan si Brian Ye ngayon. Basta't makatakas siya sa kanyang buhay, makukontento na siya. Gusto mong tumakbo. Tumingin sa figure ng lalaking nakaitim na tumatakbo ng galit, lumitaw ang isang ngisi sa sulok ng bibig ni Brian Ye. Kung tumakbo ang lalaking nakaitim sa simula, maaaring hindi niya siya mahabol, ngunit ngayon pagkatapos niyang suntukin siya ng husto, gusto pa rin niyang tumakas muli. Nagbibiro lang ito. May sumilay na nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata, tumayo si Brian Ye, at mabilis siyang humabol. Mabilis ang reaksyon ng lalaking nakaitim, at napakabilis din ang pagtakas nito. Kahit na nakatanggap siya ng suntok mula kay Brian Ye sa simula, puno siya ng enerhiya at dugo, nagtamo ng malubhang panloob na pinsala, at nagulat ang kanyang puso. Ang bilis sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasing bilis pa rin ng kidlat. At napagtanto rin niya na ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Sa ilalim ng presyon ng kamatayan, halos ganap na na-stimulate ang kanyang potensyal. Gayunpaman, mas mabilis ang bilis ni Brian Ye kaysa sa kanya. Bihira tumakbo si Brian Ye at bihira niyang ipakita ang kanyang bilis. Lalo na pagkatapos niyang bumalik sa China, halos hindi na siya tumakbo. Pero sa totoo lang, napakabilis niya. Mula pa noong bata pa siya, binigyang diin na ng matanda ang kanyang speed training. Sa simula, hindi sineryoso ni Brian Ye ang speed training ng matanda. Naramdaman niya na hindi siya sumasali sa karera, kaya bakit siya magsanay ng ganon kabilis. Pero pagkatapos niyang pumunta sa Africa, pagkatapos niyang maranasan ang anino ng kamatayan ng paulit-ulit, at pagkatapos niyang maunawaan kung ano ang bilis ng buhay at kamatayan, nagsimula siyang magsanay ng husto. Naranasan ni Brian Ye ang hindi mabilang na beses ng pagtakas tulad ng lalaking nakaitim sa sandaling ito sa buhay at kamatayan, at ang kanyang naranasan ay mas nakakakilig at mas nakaka-stress kaysa sa lalaking nakaitim ngayon. Dahil sa likod niya, hindi isang tao ang humahabol sa kanya, kundi mga bala, maging mga shell. Basta't tumakbo siya ng mas mabagal, malamang na maging pugad ng mga bubuyog siya dahil sa mga balang iyon at shrapnel. At pagkatapos ng trahedyang pangyayari sa matanda, pagkatapos niyang bumalik sa China, mas naging mahigpit ang speed training ni Brian Ye. Tuwing umaga, palalakasan niya ang bawat piraso ng binti, hita, baywang, balakang at tiyan. Ang mga kalamnan na may kaugnayan sa bilis, pati na rin ang bawat kasukasuan tulad ng balakang, ay sumasailalim sa napakahirap na pagsasanay. Hanggang pagkatapos niyang tumawid sa ikalawang antas na napagtanto niya ang mga pagbabago sa kanyang konstitusyon ng katawan at ang likas na katangian ng tunay na chi sa kanyang katawan, na itinigil niya ang mga pagsasanay na iyon. Pero pagkatapos niyang maging pamilyar sa kapangyarihan ng ikalawang tunay na chi, nang siya ay nagsasanay, hindi rin niya binitiwan ang speed training. Pagkatapos niyang makabisado ang ikalawang longevity formula Zinki, agad na sinubukan ni Brian Ye na gamitin ang longevity formula Zinki upang madagdagan ang bilis.
Kahit na hindi niya masasabi na ganap niyang nakabisado ang ikalawang longevity formula Zinke, at hindi niya ganap na ginamit ang Zinke upang makamit ang sukdulang bilis, sapat na ito para habulin ang lalaking nakaitim. Sa loob lamang ng ilang hininga, ang distansya sa pagitan ni Brian Ye at ng lalaking nakaitim ay paliit na sa wala pang 20 metro. Nang makita niya ang lalaking nakaitim na humahagibis pa rin, biglang nahadjap ng tingin ni Brian Ye ang ilang bato sa gilid ng kalsada, at may lumitaw na ngisi sa sulok ng kanyang bibig. Sa isang sipa sa kanyang mga paa, ang bato ay naging kasing bilis ng bala. Lumipad patungo sa figure ng lalaking nakaitim. Hindi ba't tinamaan ng lalaking ito ang kanyang kotse ng bato kanina, sinusubukang patayin siya gamit ang bato. Ngayon, ipatikim din niya sa lalaking ito ang lasa ng bato. Nang maisip niya ang kanyang kotse at ang mga basag na bintana, hindi maiwasang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Hindi naman kamahalan ang mga bintanang ito para sa kanya. Nagkakahalaga ito ng libo-libo para palitan ang isa. Ganun lang. Pero ang basag na salamin ay nangangahulugan na maaaring hindi niya magamit ang kotse sa mga susunod na araw. Magdadala sa kanya ng maraming problema. Bukod dito, ang mas mahalaga ay ang batong iyon na muntik na siyang mapahamak. Kahit na nasugatan ng lalaking nakaitim at tumatakbo sa matinding bilis, isa pa rin siyang master na humipo sa likas na threshold. Napakasensitibo niya sa pandinig at pakiramdam. Sa sandaling lumipad ang bato, tumayo ang buhok itim na lake, naramdaman ang panganib, at biglang tumalon sa gilid, iniiwasan ang bato. Pero nang magtago siya, huminto sandali ang bilis ng pagtakbo sa ilalim ng kanyang mga paa. At wala na siyang panahon para bumilis muli, dumating na naman ang isa pang bato. Damn it! Habang tumatalon, iniiwasan ang mga bato isa-isa, habang nararamdaman na ang distansya kay Brian Ye ay papalapit ng papalapit, nakaramdam lamang ang lalaking nakaitim ng pagsisisi na ang kanyang bituka ay asul. Kung alam niya lang sana ito, hindi na sana siya naghagis ng bato kay Brian Ye sa simula. Kahit na hindi niya alam kung bakit naisipan ni Brian Ye na maghagis ng mga bato, kung ito ay may kaugnayan sa kanyang unang paghagis ng mga bato, ngunit sa sandaling ito, naisip pa rin niya ito ng hindi sinasadya, at hindi sinasadyang nadama na kung hindi siya naghagis sa simula sa mga bato, marahil ay hindi naisip ni Brian Ye ang paghagis ng mga bato. Pero nandito na ang usapan, kahit na pagsisisi, walang kahulugan. Sa pagharap sa ganitong sitwasyon, wala siyang makitang paraan para alisin ito. Makikipaglaban ako sa kanya. Sa wakas, nang maramdaman niyang wala pang 10 metro ang layo ni Brian Ye sa likod niya, tuluyan nang tumigil ang lalaking nakaitim, lumingon, at tumingin kay Brian Ye na sumusugod na may namumulang mga mata, "Boy, huwag kang manloko ng sobra." Habang nagsasalita siya, may matalim na punyal sa kanyang kamay. Nang makita ang punyal sa mga kamay ng lalaking nakaitim, hindi maiwasang lumiliit ang mga mata ni Brian Ye. Kung ito ay isang ordinaryong punyal o isang talam, hindi niya ito papansinin, kahit na ito ay isang sandata. Para sa kanya, walang saysay ito. Pero sa kanyang paningin, nakita niya na ang punyal sa mga kamay ng lalaking nakaitim ay hindi ordinaryong punyal. Kung titingnan ng malamig na liwanag, malamang na ito ay isang punyal na gawa sa mga espesyal na materyales. Ang ginto ay pumuputol ng bakal tulad ng putik, marahil ay medyo pinalaki, ngunit ang pagpapahina ng mga basag na buto ay tiyak na parang pagputol ng tofu. Dahil ang ganitong uri ng punyal ay napakahalaga, karaniwan lamang itong ginagamit sa ilang espesyal na elite troops ng militar ng iba't ibang bansa. Hindi niya talaga inaasahan na magkakaroon ng ganitong punyal sa kanyang mga kamay ang lalaking nakaitim. Pero bahagyang lumiliit lang ang mga mata ni Brian Ye, kahit na may matalim na punyal sa kamay ang lalaking nakaitim. Hindi nabanggitin ang punyal, kahit na may hawak na pistola ang lalaking nakaitim ngayon, hindi nito mapipigilan si Brian Ye sa kanyang determinasyon na patayin siya. Sobrang panloloko. Sinabihan mo akong manloko ng sobra. Pagkatapos gumawa ng desisyon sa kanyang puso, itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo at tiningnan ang lalaking nakaitim ng malamig, "Tumakbo ba ako sa iyong pinto para pigilan ka? O naghanap ako ng isang tao na magmaneho ng truck at banggain ka?" Halos naaliw si Brian Ye sa sinabi ng lalaking nakaitim. Ang mga taong ito sa Blue Dragon Society ay paulit-ulit na pinatay siya na may layuning patayin siya. Ang lalaking nakaitim ay paulit-ulit ding lumalabas sa kanyang pinto upang pigilan siya. Ngayon sinabi pa ng lalaking nakaitim na nanloko siya ng sobra. Paano niya nasabi? Bahagyang namula ang mukha ng lalaking nakaitim. Kahit nakasing kapal ng mukha ng lalaking nakaitim, naramdaman niyang nanloloko si Brian Ye ng sobra. Tila hindi makatwiran, ngunit sa sandali ng buhay at kamatayan, hindi niya ito kayang alalahanin.
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpakita ng kalungkutan ang kanyang mukha at sinabi kay Brian Ye, ang punyal ko ay isang espesyal na punyal na nakatuon sa mga piling tao ng Self-Defense Forces ng Silangan. Tamaan ito. Talaga. Subukan mo kung kaya mo. May sumilay na malamig na liwanag sa mga mata ni Brian Ye, at agad niyang inatake ang lalaking nakaitim. Ang labanan ng buhay at kamatayan ay hindi isang kompetisyon sa arena, ngunit binibigyang pansin din ang pagpapakumbaba at etiketa. Hindi si Brian Ye ang uri ng pedantic na tao. Ngayong nagpasya na siyang gawin ito, dapat siyang kumilos muna, at gawin ang kanyang makakaya upang sakupin ang pagkakataon ay ang pinakamahusay na diskarte. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.